Hello mga kol, welcome back na naman sa ating YouTube channel. So ngayon, mag-van tour tayo nitong ating unit na for camping. So before tayo mag-camping, silipin muna natin kung ano yung sit up natin sa ating unit at saka magkano yung inaabot namin nitong unit na to. So this is my personal unit for camping. So DE 17V 4x4 Tiptronic. So ayan, so customize natin yung unit natin. So matagal namin to ginawa yung ating bumper. So yung una, ito yung mukha ng unit natin. So pinalitan natin ng Gemre concept. So Gemre kasi marami tayong nakikita sa Japan na Gemre concept. So ito na yung mukha ngayon. So Gemre, ayan. So meron tayong nilagay na boost horn. 4 po yan mga kol. Tapos ito is ilaw. So lagyan natin pa to ng cover. So ito yung ilaw natin. So round na din. And ito yung ating park light at saka yung ating signal light. So dito mga kol, makita natin ito is solid metal po yung bumper natin. So pininturahan lang natin ng wrinkle paint. Yan, napakaganda. Parang pag titingnan natin sa personal, parang plastic lang po siya. Ayan o, parang plastic po siya, pero metal po yan mga kol, solid. So makita natin yung winch natin dati is nilagay na natin dyan sa ilalim. So nakatago na siya. So hindi na siya mababasa kung uulan. So ayan, so meron din tayong stone guard na pinafabricate natin dito din. Yung fog lamp natin is dito na natin nilagay. So ayan, ito is pwede to, hindi natin to kakoveran. Ito lang yung i-cover natin kasi bawal po yan. Then yan, meron din tayong mga ilaw sa itaas na nilagay. Ayan, so lifted to ng 2 inches yung ating unit. So naka 14 inches mud terrain tire. Meron tayong fender. Ayan, so naka wrinkle paint pa rin. Tapos nilagyan na natin ng fender light kasi yung DE17V na original is wala po siyang fender light. So ayan, makita din natin dito side mirror. So ordinary side mirror lang po ito mga kol. So nilagyan natin ng merong ilaw na auto fold. So hindi na natin pinagana yung auto fold. Ayan. So ayan, meron din tayong step board sa gilid. Ayan. So makita natin. Ayan. So yan po yung unit natin. So yan pa rin yung original na kinulayan lang natin ng bagong kasi maraming retouch yung dati. So actually ito yung unit na ginamit natin sa Philippine Loop. So naikot na to buong Pilipinas. So may balak pa tayong iikot uli. Yan, dito meron tayong 180 degree na awning. So yan po yung awning natin. So pakita natin yung setup. Yan. Then sa itaas meron tayong roof tint. Ayan, so from Mammoth din yung roof tint natin. So hard shell, easy to open yung ating roof tint. So dito rin makita natin yung ating mag wheels, ganun pa rin. So gumamit lang tayo ng wheel spacer para maging semi outer yung gulong natin kasi wala tayong mabibili na semi outer na mag wheels. Ayan, so yan po, naka fully undercoat and lifted din. So metal po yung nilift natin. So dito sa likuran meron tayong spoiler na nilagay. Yan, so from DE64W na concept. Then meron din tayong ladder dito. Ayan po yung ladder natin from Gemre. Then yung tail light natin is customized from Gemre pa rin. Ayan. Then naka straight pipe pero original Japan po yan, hindi katulad noong sa na sobrang ingay. So maganda po yung tunog nito. Ayan. Hello. So kahit nakaandar, yan po yung minor niya. Okay na okay. Then meron din tayong mga shackle dito na nilagay din. Ito yung ating towing hook. So bala ko rin na papalitan ng iba para yung pwede tayo makapaglagay ng hamok. Ayan, so dito rin makita natin yung ating container. So meron tayong container dyan na nilagay. So yan po yung roof tint natin.
So abangan nyo yan yung pag open natin sa mga camping natin. And dito sa likuran, so dito sa likuran natin, so yung dati is yung ginawa natin parang camper van talaga, woodworks, pero medyo hindi tayo satisfied. Binaklas natin lahat ng ating woodworks. Yung ginawa na lang natin is binalik natin sa stock yung ating unit para mas maraming mailagay. Yung ginawa ko na lang is naglagay ako ng lagayan dito detachable din to. Kung gusto kong tatanggalin, pwede ko tong tanggalin kasi bolted naman to. Then dito ko na ilagay yung mga cooler. Ayan po yung mga tulugan ko dyan sa taas, yung mga stick sa camera. Ayan, so lagay ng gamit. Ayan, so yung mga box natin. Then water container. Ayan, so meron din tayong ano dito, power station. Then hindi din tayo mapoproblema sa pagbiyahe kasi kung malubat yung power station natin, meron tayong inverter. Yan po yung inverter natin. Dito tayo magcha-charge papunta dito sa ating kasi 220 to So yung ginawa natin is naglagay tayo ng power inverter dito. Ayan, so meron din tayong ilaw dito. Ayan, so Japan po ito. So nakuha namin to sa mga unit na dumating. Ayan, so kagandahan nito sa setup na tumakol is pag nakalabas tong ating lamisa, ito yung lamisa natin, nirepaint din natin ng wrinkle paint. Tapos ito yung kings natin na upuan, tatlo. Tapos yan yung seat natin. So ang gagawin natin yan is pwede natin yan i-fold para dito tayo matutulog sa ilalim. So ang gagawin doon yung uluhan, din dito yung paanan. So meron din tayong fire extinguisher dito. Ayan, kita natin dito na tayo. So sa unit natin, ayan, so ilawan natin. So ito yung sa loob. So yan po yung ano nating cup pag mag-coffee tayo. Ayan, so makita natin dito. Ayan, sa lutuan. So marami pa tayong ilagay dito na mga camping kit. So hindi pa natin na ilagay lahat. So yan yan yung tulugan namin. Tapos yan, nilagyan natin na net para hindi pangit tingnan. Din sa pag namin sa bumper to bumper, ito yung napanalunan natin. Ito yung award natin sa pagsali natin sa car show. Ayan, so yung award natin is Best Overlanding Rig Medium Modify, Best K Presentation Stream Modify. Then ito is Best K Rig Stream Modify. Then Best Subcompact Rig Heavy Modify. So yan yung award natin. So tatlong trophy po yung nakuha sa ating unit. So dito naman tayo. Ayan, so nilagyan natin ng spaghetti na matting para mas siya. Gusto ko kasi black and beige, tapos yung gray yung kulay dito sa loob. Dito nandito pa rin yung original na container natin. So hanggang sa kabila po yan, so, nasa 3 to 4 container po yung laman nito. So hanggang doon sa kabila po ito. So ito yung mga gagamitin natin sa panghugas. Pwede rin gamitin natin sa pagligo natin, mga kal. So yan yung dito tayo maglagay ng tubig kung mag-refill tayo. Yan, so dito tayo mag-refill ng tubig. So about naman sa pagtulog, mga kal, ito yung gagawin namin. So hilain natin to. Tapos yan, dinihilain lang natin to. So yan po yung mangyayari, kasi yan yung natin pag nakakamping natin, nakakamping na tayo, nakalabas na po yung ating
lamesa at saka yung mga upuan. So labas natin para makita natin to. Ayan. So ito yung lamesa natin. Ayan, di ba? Easy to quick, easy to tanggal. Tapos yan. Ayan natin para makita natin kung gaano kalaki yung space pag nagawa natin ito. Ayan. 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 So yan yung mangyayari mga kol. Yan o. Dito yung paanan namin. Kita natin. So doon yung paanan, dito yung uluhan. Pag natutulog, so maka-street naman kami, walang problema. Then yung upuan naman dito sa harap is pwede din natin to i-fold kung gustuhin natin. Ayan. Tanggalin lang natin yung headrest. Ayan, tanggalin natin yung headrest para makita natin yung space. Ayan. So ayan yung mangyayari. Pwede din natin gawing lamesa to pag kakain tayo pag ano, ayan, di ba? So kakain tayo, pwede din natin to gawing lamesa. So yung ginawa ko is pinold ko na rin yan, pero hindi katulad dito sa original. Yan. Yan yung ano natin, set up natin. Ayan, so dito naman meron tayong ilaw. Yan po yung ilaw natin. So dito meron tayong Android stereo 9 inches. So ganun pa rin yung original natin na dashboard yung gamit natin sa pag Philippine look. Yan, so power window yung harap. So naka 4x4 na. Ayan. Ito yung 4x4 natin. Yung mga fog lamp switch. Ayan. So naka spaghetti pa rin. Naka spaghetti mating pa rin yung gamit natin dyan. So Tiptronic po ito mga kol. Ayan. So R06E engine. So ito yung latest na makina sa mga minivan ngayon. So yan yung setup natin sa ating mini camper van. So ito medyo malaki lang yung gastos natin ito mga kol, kasi fully modify po ito. So bili namin yan sa itaas is pag standard price nasa 108,000 yung itaas, hindi po kasama yung shipping fee, pero meron yung annex, hindi namin ginamit. So ito naman is nasa 30 plus itong 180 degree natin na tent. Ayan. So dito naman sa modification natin sa bumper. Ayan. So umabot kami nito ng 110, kaya medyo may kamahalan. So halos kabuuan umabot ako ng mga 700 plus nito yung ating unit. So yung basic setup lang nito mga kol is nasa 300 to 310,000. Hindi pa kasama yung mga modification sa unit. Kaya medyo kung gusto nyo, kung meron kong budget, kung gusto nyo talaga passion nyo, walang problema sa ano, kasi medyo malaki din yung gastos pag fully modify. Pero kung gusto nyo na setup, basic setup na pang ano lang kabuhayan, din ano lang pang camping, pwede na yung mga basic setup. Kasi kami kasi is kailangan namin na ganitong setup, yung mga malaking gulong, kasi magpupunta kami sa mga medyo mahirap na daan. Gusto namin yung overlanding na camping. So yun yung mga ano namin. So yung hindi kaya puntahan ng mga normal na mga ano kotse, pupuntahan namin kasi naka 4x4, malaki yung gulong namin, kaya namin puntahan. So yan lang yung aming vlog for today mga kol. So abangan nyo yung mga vlog natin na magka-camping gamit yung ating mini camper van overlanding rig na DE17 fully customized na unit. So maraming salamat po sa palagi yung panunod mga kol. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe, din click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa mga next video uploads ko ito.
Ingat po mga kalin. Bye bye. God bless po sa ating lahat.